Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Domeng. Si Bagyong Domeng ay patuloy ngang lumalakas at ito ay nasa severe tropical storm at within 12 hours posible na po itong mag-intensify pa bilang isang typhoon category. At as of now, mababa pa rin naman ang landfall scenario niyan sa ating bansa. At asahan nga po natin na yung extension ng kanyang kaulapan ay apektado po niyan ang parte ng Bicol Region, Eastern Samar, Northern Samar ay posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin at ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Habang ang parte naman ng Mindoro Provinces, northern portion ng Palawan at sa may parte ng Ilocos Region, abot din po ng extension ng kaulapan nitong si Bagyong Domeng. Habang yung southwesterly surface wind flow naman, apektado po niyan ang parte ng Mindanao. At meron po tayong kumpulan na ng kaulapan sa may parte naman ng South China Sea na posibleng maging low pressure area. Sa ngayon nga po, mag-ingat na nga po yung ating mga kababayan na posibleng makaranas ng pag-ulan. Sa parte naman ng Metro Manila, maalinsangan nga po ang panahon pero meron tayong mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako nga po tayo sa ating rain map accumulation kung saan nga makikita natin yung mga posibleng pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map accumulation within 12 hours, expected natin mataas ang chance ng pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon. At kasama rin po yung ilang bahagi ng Central Luzon. At ganoon din po sa may parte ng Palawan, western section ng Visayas at ng Mindanao. At ilang bahagi nga po ng Bicol Region. In the next 24 hours naman, expected natin may mga malalakas na pag-ulan na sa extreme Northern Luzon, and may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte ng Central Luzon, Bicol Region, at maging sa parte ng Visayas. Ganun din po, asahan natin na makakaranas ng pag-ulan ng Palawan, western section ng Visayas, Mindoro Provinces, ganun din po sa western section ng Mindanao. And the next 2 days, expected natin mas malalakas sa pag-ulan. Aasahan nga po natin dahil nga po dito kay Bagyong Domeng. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mamaya nga pong alas 11 ng gabi, posibleng nasa eastern section na po yan ng extreme Northern Luzon. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dyan. Dahil hagip nga ito nung diametro nung Bagyong Domeng at bilang isang typhoon category. By May 31, bukas nga po, asahan nga po natin, tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan dahil nga po dito kay Bagyong Domeng. Pagdating naman po ng gabi ng May 31, ito po ay nasa eastern section na nga po ng Taiwan at magkakaroon to ng posibleng landfall scenario sa southern section ng Japan. Pagdating naman po ng June 1, expected nga po natin yung panibagong sama ng panahon sa may parte naman ng South China Sea at tuloy-tuloy po na magkakaranas ng pag-ulan ang Palawan at ilang bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng gabi, mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Palawan, Bicol Region, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Luzon. Pagdating naman po ng June 2, nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Domeng at habang nakakaranas naman ng pag-ulan ang parte ng Palawan dahil pa rin po sa low pressure area nasa South China Sea. Pagdating naman po ng gabi, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng June 2, tuloy-tuloy nga po na makakaranas ng pag-ulan ng western section ng ating bansa
at maintain pa rin po yung low pressure area na nasa parte nga ng South China Sea. Pagdating ng gabi, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dahil posible na naman po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. By June 4, ganun pa rin po yung ating magiging possible scenario. Mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Pagdating po ng gabi, tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ang parte ng Ilocos Region. Dito po sa may parte ng Batanes, Bataan, Mindoro provinces ay makakaranas pa rin po ng pag-ulan. Pagdating naman po ng gabi ng June 5, mas malalakas na pag-ulan na saan natin sa parte ng Ilocos Region. Dito nga po sa may La Union, Pangasinan, Bataan, Zambales, Mindoro provinces including Metro Manila ay makakaranas ng pag-ulan. By June 6 naman, yung low pressure area posibleng tumama yan sa parte naman ng Taiwan habang magiging masungit ang lagay ng panahon sa extreme northern Luzon, ganun din po sa may parte ng Ilocos Region. Pagdating naman po ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po mataas ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa at ganun din po sa may parte ng Bicol Region. By June 7, bahagyang hihina yung mga posibilidad ng pag-ulan pero mataas naman ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa parte ng Mindanao at ng Visayas at ng ilang bahagi ng Bicol Region. Pagdating naman po ng gabi ng June 7, muling makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang parte ng western section ng Luzon, including extreme northern Luzon at kasama rin po dyan ang Metro Manila. Pagdating naman po ng June 8, may mga pag-ulan pa rin nga po tayong mararanasan sa umaga. Dito nga po sa extreme northern Luzon dahil sa low pressure area at ganoon din po sa may parte ng Visayas at Bicol Region. Expected na nga po natin pagsapit ng gabi, mataas muli ang tsansa ng pag-ulan sa halos buong Luzon kasama po ang Palawan. By June 9, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang parte ng Bicol Region. Ganon din po ang ilang bahagi ng Visayas. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe.